Sa mga balita naman po sa lalawigan, mga kapatid, patay ang isang call center agent sa Cebu City matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Sa kuha po ng CCTV, kitang kumaripas ang ilang bata matapos umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Sapol din sa video ang pagharurot ng riding in tandem na pumatay sa biktimang si John Dave Estoton, 2 tama sa ulo at isa naman sa dibdib ang ikinamatay ng biktima. Tinitignang anggulo ang pagkakasangkot ng biktima sa isang gang. Posible din daw na selos ang motibo ng krimen. Patuloy ang pagkalap ng mga CCTV sa lugar na posibleng makapagtuturo sa mga salarin. Sapol din sa video ang pagsalpok ng motorsiklo sa isang taxi naman sa Cainta, Rizal. Tatawid na sana ang taxi sa kabilang lane ng isang kalsada para kumaliwa at pumasok sa isang subdivision. Tiyempo namang papasalubong ang isang motorsiklo mula sa kabilang lane. Sinubukan pang umiwas ng rider pero sumalpok rin sa taxi. Sa tindi po ng impact, tumilapon ang 2 sakay ng motor. Patay ang 20 anyos na rider at 19 anyos na angkas nito na papauwi na sana sa Quezon City. 3 naman ang nasa gilid ng kalsada ang sugatan kabilang ang 2 menor de edad. Nang tamaan nga sila ng tumilapong motor. Nakakulong na ang 71 taong gulang na taxi driver. Ang depensa niya, sadyang mabilis daw ang pagpapatakbo ng motor. Mahaharap ang taxi driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries, and damage to property. Higit 80 Chinese militia vessel naman ang namataan sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon po yan kay dating US Air Force Official Navy Ray Powell. Isa na daw ito sa pinakamalaking kumpulan ng mga Chinese vessel na namataan sa Pag-asa Island. Wala pang bagong pahayag ang ating militar kaugnay sa bagong namonitor na presensya ng Chinese vessels. Pero dati na nilang sinabing maituturing na banta ang pananatili ng mga barko ng China malapit po sa ating teritoryo.